So ayan, isa na naman sa mga simple and easy na diskarte ang gagawin natin ngayon. So ayan, kung mapapansin nyo, ito pinadala sa atin to kasi nagkaroon siya ng crack. So nabiyak yung kanyang LCD. So nabagsak daw ito kaya ito nagka ganito. So ayan, nakikita nyo, HP yung kanyang brand. So ito, bago natin to gagawin, so nag-prepare na tayo kaagad nung pamalit nito sa hinanap natin to. So yung sa iba nga pala yan, kita nyo yung display nya. Yung sa iba na gusto nyo magpalit ng mga ganitong LCD ng laptop nyo, so may ilalagay ko dyan sa link yung kung saan ako nakakabili. So at kung bago ka pa lang pala again dito sa channel natin, sana wag na kakalimutan mag-like at mag-subscribe. So ito na yung sinasabi ko na bago natin yung ginawa. So kinuha muna natin yung specs niya. So yan, kaya naka-order ako kaagad ng panibagong LCD. So para tuloy-tuloy yung gagawin natin. So ito basic na basic lang yung papakita ko sa inyo kung paano kayo magpapalit ng LCD. So ayan, nakita nyo yung ano natin. So hindi ko na yan papatayin kasi hindi ko rin naman makikita kung nasa nakalagay yung power. So pabayaan muna natin siya na nakaganyan. So unang-unang gagawin nyo, kunin nyo yung pinakatabi sa baba. Ayan, tabi or nasa gilid siya. Madali lang yan angatin dahil napaka lambot lang yan. So yan, dandahan lang hilain nyo yan. Tatanggal naman yan. Kundi dito paakyat. So manipis lang yan na parang plastic. So nakaipit lang yan siya. Kaya kung matatanggal nyo yan, kaagad makikita nyo na ganun lang pala siya, matatanggal. So tandaan nyo, HP yung brand nito. So doon sa iba kasi, yung LCD nito may mga screw. So hindi rin siya matatanggal basta-basta. Ito kasi, ang kaibahan naman nito, meron siyang pandikit. So ito nakadikit ito eh. Yan, dandahan nyo lang natin. So may pandikit yan sa baba niya. So ayan, tanggal na siya. So ayan, may pandikit yan. So ito na, kita nyo naman. So ito yung pinaka ano niya, ng LCD niya. So pag natanggal natin dyan, ganyan lang ang mangyayari dyan. Wala ka namang ibang screw na matatanggal dyan kasi ito is nakadikit lang nga. So kailangan natin lang siyang matanggal. So makikita nyo yan dyan kapag inangat nyo to, kung nasa banda yung nakadikit. Ang alam ko yung nasa bawat tabi. So maangat niya, no, nandito yan sa bawat tabi nito yung ating LCD. So sunod dati dito yung pinaka lock dito banda. Meron pa tong support dito na nasa gilid. So parang maliit na bakal yan, no. Pwede nyo yan tanggalin. Kung mahirap, okay lang din kahit di nyo natanggalin. Support lang naman yan ng lock para hindi siya maipit. So yan, manipis lang. Ito yung pinaka rubber niya, doon nga pala sa likod. So kung matatanggal nyo yan, yan, makikita nyo, yun na yung rubber niya, rubber tape. Tapos dito sa kabila, ang ginagawa ko dito, kung na ano, initin nyo siya. Yan, kung may mga hot air kayo or yung mga blower sa buhok, yan, pwede yan gamitin. So initin nyo siya para lumambot siya, kasi pag hindi man ininit, grabe ang tigas niyan, hindi mo basta-basta mahihila. So yan, dito sa kabila ganun din, initin lang natin yan ng bahagya. Yan, o, andyan lang naman siya nakalagay. So ayan, sa kabila. So yun, o, ayun siya, nasa ilalim, nakadikit na pahaba. Pag natanggal nyo na yan, so medyo mainit na yung ating ano, so madali na lang yung matatanggal. So burutin ko muna ito, pakita ko sa inyo yung sample na madali lalag. So ayan, o, ito nangat na unti-unti. So ayan, ito na siya. So ayos natin sa camera. Yan na. Oo. Kasi nainit na natin siya. So madali na siya ngayong matanggal. So ayun lang siya, yung nakadikit na to. So matigas mga ano masyado kasi yung pandikit na yun. Masyado makapit. Pero doon sa bibilihin nyo, meron ng kasama yan. Matik na kagad na meron niyang kasamang ganito. Kaya walang problema kahit masira nyo pa yung ano na yung pandikit niya, wala na tayong kaba dun. Then ito na yung pinaka terminal niyan. So tanggalin nyo lang dito sa terminal para matanggal nyo talaga yung
pinaka LCD nya. So yan, nakita nyo dito talagang silyado pa to, bagong bago pa talaga, na tayo pa lang ang nagpalit. So ito yung pinaka original nya na LCD. So ayan na siya. So tanggalin nyo lang patras yun, pag ganun lang. So ayan, ito is wala na, so pwede natin ito nang itabi. So ayan, ito na yung simple lang, natanggal na agad natin yung LCD nya. So ayan, kita nyo naman, ito na lang yung likod nya pinakatakip, yan na lang yung naiwan. So ngayon, ang gagawin naman natin, kakabit na natin yung bagong bili natin. So ayan yung bagong bili natin, ito na yun. So in-order ko na muna kasi mas maganda pag doon sa pwede mo kasi silang tanungin so bilhin natin kung fit ba dito sa model mo yung LCD na yun. So ganun kadali lang yun mag tanong, pero syempre kailangan sigurado ka rin, huwag kayo magkakamali kasi kaya nga pwede naman mag-message sa mga ganito. Ito siya, sa online ko lang yan nabibili. So bawat may magpagawa sa akin ng ganito, sa online ko lang in-order. So kaya kung mayroon kayo dyan mga ganitong problema nyo, so basic lang, kahit kayo kaya nyo gawin yan, hindi nyo na ipashop pa yan. So sundan nyo lang yung mga ganitong video kagaya nito, so para matuto kayo kung paano ba yung basic. So ayan lang naman yung LCD na, ito na yung sinasabi ko ang pandikit. So ayan, bagong bago yan, may plastic pa siya, mayroon pa siyang ito protector, kung gusto niyo ikabit po pwede rin. So screen protector mayroon din siya, yung parang plastic. So kabit natin siya para matestihan din natin kung gumagana talaga siya. So ite-temporary muna natin siya dito. Hindi, kakabit na nga pala natin para makita nyo na gumagana yung pinaka LCD natin. So dito na natin siya testingin. So kakabit ko lang yung terminal para matest natin yan. Ito yung terminal nya. So insert nyo lang yan siya ng pag ganun, yung papasok dito pag ganyan ang punta, yan. Tapos yung kanyang tape na yan, idikit nyo ng maayos. Then i-ano lang natin to, ipesto lang muna natin ng bagya, yan. So bago natin siya ipa-plug, so plug natin kasi ang ano po dito na lobat na to para may support lang tayo. Then buhayin natin na siya. So hintayin lang natin yan na magpa-power. Makikita niya na una puti lang siya hindi naka white muna. So hintayin lang natin yan. So wala pa naman So yan, ito na yung pinaka logo niya, yung HP niya. So yan, maya maya yan mabubuhay na rin. Siyempre sa tagal nga nito na hindi nagamit, malamang ito is kailangan pa natin i-update ulit. So ayan na yung naglo-loading na siya ngayon. So bali yan, maghihintay na lang tayo dyan para talaga makita natin yung LCD niya na gumana. At nakikita nyo naman dyan. So hintay lang natin yung mga niyan, unti-unti. So mamaya mabubuhay na rin yan So dahil nga sa sobrang tagal na itong nakastock, hindi na siya ginagamit. So yun, may ganun talaga yung computer minsan pag matagal na hindi natin nagagamit. So ito na yung kanyang background, logo niya doon sa background. So mamaya ma-open na rin yan. So ayun, ito na yung pinaka-display, pero wala pa yung ibang naglo-loading pa rin yan. So hintayin lang natin yan hanggang sa matapos na siya. So nakita nyo naman yung LCD natin na ginawa natin, yan hindi pa yan nakapix. Yung ginawa natin yan, nakapatong pa lang yan, hindi pa natin nakabit yung mga pandikit niyan. So kung makikita nyo, talagang okay na yung LCD natin na yan. So hintayin na lang yung loading niya. So yan, ganyan kaganda, kasimple lang magkabit ng palit ng LCD. So wala, hindi halos magtatagal yan once na matutunan mo lang kung paano magtanggal nito. So yan, ngayon, ito nga sinasabi ko, nag-update siya kanina. So babayaan na natin. So ito, nakabuhay yan siya. Ang gagawin natin, didikit natin na yung kanyang rubber tape dito. So itong dalawa na to, para matapos na tayo. Ganun lang kahisi yan. Maganda rin na habang wag nyo munang idikit, baka mamaya may problema yung LCD nyo, tapos hindi nyo tinesting kagaya sa ginawa natin. Mahirapan din kayo magtanggal ulit nyan, lalo na kung nakadikit na to, dahil ang tigas nito pag natuyo na talaga yung na yan.
So ganyan lang, tansyahin nyo lang sa tabi. Nasa tabi lang naman yan nakalagay. Tansyahin nyo lang siya. Saka sakto-sakto naman yan dun sa yung paglalapatan natin. Yan, yung haba niya, tansyahin nyo na lang kung gaano kalayo yung distansya na may lalagay nyo. So yan, easy lang yan siya dumikit. Pero pag ito nabitawan mo, mahirapan ka nang tanggalin. Kailangan pag nilagay mo to talagang sigurado. So ayan na siya. Ngayon ibabalik natin ng dahan-dahan. So tingnan nyo yung mga corner sa gilid. Mapansin nyo yung nasa kanto. Yan, kailangan lapat na lapat yan sa bawat kanto. So yun, nakadikit na siya ngayon. So tanggalin na natin to. Kasi ito yung plastic niya. Mamaya maipit ito ng cover pag hindi natin tinanggal. So tanggalin din. Yan ang pinaka okay na. Ito na yung pinaka LCD niya. So goods na tayo. Yan, gawin lang ito until nag-update kasi siya. Sige lang, tuloy-tuloy lang natin kahit na at least nakikita natin na gumagana yung display. So ang susunod natin, babalik natin yung kanyang cover. Yun, lock muna tayo dito sa mga lock cover niya, yung tinanggal natin na bakal. Ay bakal yun naman So balik natin yan, ito. Then sunod natin yung cover mamaya. Yan, ito. Titingnan nyo lang din yung pagka niya. Baka, kasi dalawa yan Pwede baka mamaya nagkabaliktaran. So ngayon ito na yung cover natin. Ito dito nyo unahin lagi kasi meron yan siyang takip. Unahin nyo dito na sa bandang kanan. So gagamit na kayo dito ng flat screw kasi medyo kailangan yung angatin yung cover dito sa tabi. Yan, kailangan nyo siyang iunang ipasok bago lahat ng na yun. So yan, angatin nyo lang dito yan. Minsan yung madali naman siya ipasok. So may minsan kasi na sumasabit pa rin siya. So yan, alalay lang yun, napasok na siya. So ito may clip ito, kailangan lahat talaga siguraduhin yung nakadikit siya, nakaklip lahat. Yung pinaka ipitan niya, maririnig nyo naman yan, tutunog yan pag nag-clip na ng maayos Tapos yung sa ilalim yan, mayroon din yung pandikit. So pwede yung dandanin. So adjustin nyo na kung hindi siya magsasakto, kailangan talaga saktong-sakto to. May iba kasi ito na sa kabila nagalapat yung lock. Kaya akala natin okay na yung pala, nakaangat. So kailangan yung pagkakabit nyo dito, dandan lang, saka wag nyo didiinan bandang gitna. Tabi lang talaga. Kasi baka mamaya nagpalit kayo ng LCD, dininan nyo rin yung tabi at nabasag, problema na. So ayan na siya Nais natin na magdahan-dahan lang para pag nilapat natin saktong-sakto talaga. Yan, ganoon lang yan siya ka-easy. So ayan, kailangan nakaklip lahat. So dandaan lang. So ayan, mapansin nyo medyo okay na to. So nakalapat na siya sa tabi, okay na rin. So ayan na siya. So hintay tayo. So, may pansin nyo yan, dapat ganito, hindi yung ganito may nakaangat. Yan, may nakaangat siya na maliit, hindi dapat ganyan, dapat yan sisilyado talaga. So nakaganon siya. Yan, dito sarado na. So yun, bago na agad yung LCD natin. Ganun lang kasimple yung ginawa natin, ganun lang siya ka-basic para sa mga nagsisimula o gustong magpalit ng LCD dyan. So ganun lang simpleng yung gawin sa kanya. So nataas ko na yung upload, naka-update niya. So ito na yung pinaka LCD niya. So kung mapansin nyo, hindi medyo maliwanag yan kasi nakasagad yan sa pinaka mababa pala yung kanyang brightness. So pag in-adjust natin yan, so sagad na talaga siya, nasa pinakamababa na yung brightness niya. Pero pag nagtaas tayo dyan, so ganito mangyayari yan ng brightness niya. Yun, ganun kaliwanag, kita nyo. So medyo masakit na sa mata. So yun, sana meron kayo nakuhang diskarte dito sa ginawa natin. At kung bago pa lang pala kayo again dito sa channel natin, sana wag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito na lang, stay safe and goodbye.